Praise God. Pwede nyo na pong hanapin ang pinaka magandang upuan at pwesto. Yung upong hindi kayo aantukin. Ayan. Praise the Lord. Kumusta na po kayo? Happy Sunday! Pwede po bang batiin nyo yung inyong katabi? Happy Sunday, kapatid. Sa kaliwa, sa kanan, sa harap, at sa likod. May bumati ba sa inyo? Meron naman. Praise God. Ayan, ito po ang ating theme for the month of November. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, go? Breakthrough, hope that endures. At yan ay makikita po natin sa Romans 15:13. Sa buhay po natin ngayon, sa mga nararanasan natin, araw-araw man o pangmatagalan o mga biglaang sitwasyon ng buhay, kailangan talaga natin yung kakaibang klase. Pag sinabi pong breakthrough, hindi pa nangyayari sa mga nakaraan mong karanasan o buhay, yung klase ng pag-asa na nagtatagal, na nagtitiis at hindi bibigay. Amen? Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay soaring in hope o pumapailan lang sa pag-asa. Renewed strength for a weary world. Bagong taglay na kalakasan sa mundong nakakapagod. Pagod ka na ba, kapatid? Ayan. Pwedeng iba-iba kapaguran natin di ba? Ang mga kapaguran natin, pwedeng may kapaguran ng physical, which is talaga naman pong nating nararanasan, lalo na, di ba, kapag yung maghapon, ilang oras, yung trabaho ngayon ay hindi na 8 hours, beyond 8 hours, parang baliktad na, no? Parang konti na lang talaga yung naipapahinga. O pwede rin may mga pagod rin tayo na kaisipan sa dami ng mga bagay na binubuno sa ating isip. O pwede namang pagkapagod sa ating spiritual na pananampalataya. Pero kapatid, hindi tayo itinakda ng Diyos, hindi tayo ginawa ng Panginoon para maging talo. Amen? Hindi tayo ginawa ng Lord para malugmok, kundi sabi nga dyan po sa ating tema, no? Talagang yung kakaiba na bagong pag-asa na magtatagal at mananatili. Alam niyo po ba, meron pong isang kabataan na nangarap siya, ang isang, di ba tayo may mga to-do? Ano ba yung tawag doon? Parang bucket list, no? Lalo na sa mga generation ngayon, gustong-gusto ng pupunta rito, halimbawa, nasa bucket list nila, o makapag-travel ako sa ganitong lugar, sa ganitong bansa. Yan, dati, mga local lang no? Yung local within Metro Manila, medyo nalagang naiba, pinagpala ng Lord, medyo ang biyahe, buong Pilipinas, ayan. At ngayon, buong mundo na. Di ba napakasarap? Mayroong mga ganun tayong mga plano. Meron ding isang kabataan na ang kanyang pangarap ay makapunta, marating niya yung tuktok ng isang bundok sa kanilang region, sa kanilang probinsya. At sa lugar na yon, hindi yun madaling puntahan. Dahil maraming nagtatangka pero ang result ay bumabalik lang o hindi na nagtutuloy. Pero siya, since bata siya, yun na yung pangarap niya. Ang pangarap niya ay makarating siya dun sa tuktok tapos makita niya yung sunlight. No? Yun yung gusto niyang marating, mangyari. Parang ako po, no? Minsan nangarap ako na sabi ko, gusto ko, Lord, magkakapi ako sa Taal Volcano. Yung background ko, Taal Volcano, parang ganon. Pero alam niyo, nangyari po yun. Kaya nung nangyari yun, tuwan-tuwa naman din ako. No? Pero yung etong kabataan na to, nag-ready na to go there on the summit. Nag-ready na siya ng mga gamit niya, mga tools niya, at syempre yung katawan niya, pinalakas niya rin. At nung siya nagsisimula ng umakyat doon, papunta sa tuktok ng bundok, biglang may malakas na hangin pala. Habang tumataas, lumalakas yung hangin. At hindi lang yon, inabutan din siya ng pag-ulan. Basang-basa siya. So, medyo madulas na yung dadaanan, hindi na madaling akyatin, at parang halos lagpas na siya ng kalahati nung aakyatin niya. At nung
naisip niya, ano ba to? Sobrang hangin, inulan na ako, maputik, madulas. Ano kayang magandang gawin? Balik na lang kaya ako. Sabi niya gano'n. Inisip niya, balik na lang kaya ako. Pero hindi naglalaban sa kanyang kalooban, yung gustong-gusto niya, yung pangarap niya, yung gusto niyang mangyari. Ang iniisip niya, kung babalik ako, gano'n na rin, basa na rin. Magganon din ulit, baka ulanin din ako, bumalik din ako rin sa malakas na hangin at wala na, hindi na mangyayari, no? Yung gusto kong marating. Despite of that, nabuo ang kanyang loob. Sabi niya, gusto kong marating yung tuktok. Kahit mahirap, kahit madulas, at pinagtataka niya habang tumataas siya, nawawala na yung mga hangin na malakas. At tumigil na rin yung pag-ulan. And eventually, narating niya yung tuktok ng bundok at nakita niya yung magandang araw. Amen? Palakpakan nga muna natin si Lord. Kahit na ang kanyang mga binti ay nanginginig na sa pagod at parang konting-konti na lang, no, few steps ahead, ay narekindle yung something inside of him. It is hope. Yung pag-asa niya na alam niya, mararating niya rin, yung tuktok na yon. Not the denial of the storm, not a feeling that everything was easy, but a conviction that the reward was worth the climb. No, lahat yon nalagpasan niya at ikinagulat niya na kapag nalagpasan niya pala yon, yung episode na yon, yung parte na yon ng bundok, alam niya, mararating niya yon, matatapos din pala na despite ng slippery road, despite of the storm, hindi natalo ang kanyang pag-asa. Kahit mahirap, kahit may mga pagdadaanan siya para makarating, pero alam niya, may reward roon. Yung gustong-gusto niyang mangyari. Narating niya ang tuktok at natanggap niya, nakuha niya yung kanyang nais marating. With every step, katulad din po tayo. May mga bagay na alam nating ito ang gusto ng Lord. May mga bagay at plano tayo sa buhay na ginawa rin naman natin kasama si Lord. At inilinya naman natin doon sa salita ng Panginoon. Pero hindi naging madali. Dahil wala namang buhay ng mananampalataya na madali. No? Walang buhay ng mananampalataya na walang pagsubok. Katulad rin ng maraming mga tao na walang Diyos, may pagsubok din. Pero pinagpala ang mga Kristiyano. Dahil sa kabila ng merong pagsubok, merong mga troubles, o pwedeng may mga bagyo at malakas na hangin sa ating buhay, kakayanin natin ang bawat hakbang. Amen? Dahil alam natin, una, sinasamahan tayo ng Lord, alam natin na may mararating at pupunta tayo doon sa inaasahan natin, sa pag-asa na inilagay sa atin ng Diyos. Hope carried him, no? Tayo po, yung pananampalataya natin, dinadala tayo doon sa parang hindi, kung iisipin lang natin, parang hindi natin kakayanin. Ang pananampalataya o ang pag-asa ay hindi lang po ito parang simple optimism. Yung hope po kasi ibig pong sabihin yan ay pag-asa o expectation or something na inaasahan mo na mangyayari in the future. Hindi lang po ito optimistic ka. Hindi lang yung positive thinking. It is not only something na inaasahan mo, magiging okay ang lahat. Hindi lang po yun. No? Hindi lang yung sana okay. Hindi lang to na positive ako, mangyayari yan. But it is a confident expectation of God's goodness. Dito po yung pagpasok na ni Lord. Na hindi ka lang yung sana mo, mapapalitan yon ng sigurado. Amen po ba? Mapapalitan yon ng confident expectation. Tiwala ka. Yung pag-asa mo, sigurado ka na mangyayari dahil yon ay nakasalalay sa katapatan at kabutihan ng Diyos. Amen? Tayo po, kapag may mga nangangako sa atin, no?
ang madalas nga na biro, no, ay buti nga nangako ako. Gusto mo pa, tuparin ko. Di ba? Minsan may mga ganong no? Mga ganong joke, no? Inaano sa atin. Pero hindi eh. Ang mga mananampalataya sa bawat salita ng Diyos, pangako ng Panginoon, naroroon yung confidence, assurance, expectation na gagawin niya ni Lord. Minsan, no, naisip natin, hindi ba pareho lang rin naman yung faith at yung hope, katulad po ng tinuro kanina, no? Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung faith sa hope kasi they are linked, no? Ibig sabihin, they exist one on each other. Ang pananampalataya nga, no, sabi nila, faith is now. Ang pananampalataya ay ngayon. Ngayon ka nananampalataya, naniniwala ka na kayang gawin ng Diyos. Ngayon. Amen? So yung promises ng Lord nila, lakipan mo yan ng pananampalataya, ngayon, dahil ngayon, naniniwala ka na yung promise ng Lord, totoo yan. Ang kasunod nun ay yung pag-asa that though it takes sometimes yung fulfillment ng mga promise ng Lord, yung confident assurance, yung hope na tinatawag ay nakasalalay na mangyayari, mapufulfill. Pag hope kasi it refers to the future. Pero hindi to yung baka mangyari. Baka lang ha, baka ganon. Hindi. Sigurado ka na yung pinanampalatayanan mo ngayon, mangyayari at gagawin ng Diyos sa hinaharap. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Faith believes what God has said. Sinabi ni Lord yan eh. Sinabi ni Lord yan, ito ang gagawin niya sa akin, pagpapalain niya ako, pagagalingin niya ako, bibigyan niya ako ng maayos na buhay, bibigyan ako ng Lord ng walang hanggang buhay. Amen? Yung tinatawag na, yung salvation natin, eternal life. And you believe that today. Bakit? Kasi yung pag-asa na gagawin ng Lord yan and hope confidently waits. So kapag hope pala, merong pag-aantay. Amen po ba? Kasi future yun eh. Waits for the fulfillment. Faith is the foundation. We trust God's character and promises. Hope is the anticipation. Pag sinabi mong anticipation, ano po sa Tagalog na, kasi pag ni-research ko sa dictionary, pare-pareho lang sinasabi, inaasahan. No? Anticipation, expectation, pero yung elemento nito, confident. Andyan po ba kayo? Hindi ka nag-aalala na baka hindi mangyari. Baka hindi yan totoo. Hindi. Kasi pinanampalatayanan mo ang salita ng Diyos. Ang Diyos ang nagsalita, gaganapin yan ng Panginoon. Amen? There is a joyful expectation that God will do what He said. Faith says, God is able. Sabi ng faith, kaya ni Lord yan. Ang sabi ni hope, God will come through. Na kahit sa tingin mo, parang walang nangyayari, dahil pinanampalatayanan mo ngayon, sinasabi ng iyong pag-asa sa Panginoon, darating ang tulong ng Lord. Amen? Parang yung naalala ko yung mga nakaraan nating mga topic, no? Na parang yung tatlong kabataan, no? Sila Shadrach, Meshach, Abednego, na sabi nila, ililigtas kami ni Lord. Kung hindi man, no? Ang inaano nila, hindi dahil nagdududa sila. Dahil kung parang sinasabi nila, sa anumang kaparaanan, sigurado ililigtas kami ng Lord. Kahit anong panahon, sigurado ililigtas kami ni Lord. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya tingnan po natin, no, dito po iikot yung ating pong mga himay-himayin po natin mamaya. Ang pangako ng Lord on Isaiah chapter 40 verse 31. Ayan. Basahin po natin. Sige, nasa number 1 muna tayo, pero basahin muna natin yung buo. Isaiah 40 verse 31. Sabi po dyan, basa, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay muling magpupunyagi, lilipad silang tulad ng mga agila,
tatakbo sila, ngunit hindi manghihina, lalakad sila, ngunit hindi mapapagod. Sabi po sa English, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary, and they will walk and not be faint. Ang pinaka-keyword po natin ay those who hope in the Lord. Ito, napakadaming pangako dito ng Panginoon para doon sa mga nag-aantay, umaasa sa ating Panginoon. Number 1, hope in the Lord produces renewed strength. Kapag tayo ay umasa sa Panginoon, ang pag-asang yan ay nag-create, gumagawa ng panibagong lakas. Kaya nga si Isaiah doon sa promise ng Lord, sa Isaiah 40 verse 31, sabi ron ng unang part ng verse, those who hope in the Lord will renew their strength. Basahin nga po natin yung part na pong yun. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay muling magpupunyagi. Sabi rito sa Tagalog ng 40 verse 31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Kapag tayo po pala ay inilagay natin ang pag-asa natin sa Panginoon, ikaw who put your hope in the Lord, sabi ng Biblia, hindi ka mapapagod. Magkakaroon ka ng bagong lakas at sisigla dahil nagtitiwala ka sa Panginoon. It is not a mere encouragement. Hindi lang to na, uy, wag ka mag-alala, lalakas ka rin. O okay ka din. Hindi po yun. Hindi lang yung parang tinatapi ka sa balikat at ina-encourage. But this is a divine guarantee. Kaya kanina, tinanong ko po kayo, napapagod na po ba kayo? Para ba kayong nanlulupay-pay na? Parang wala na bang lakas for whatever aspect ng buhay natin? Pwedeng physical, emotional, mental, o yung ating courage na uubos na. Ang divine guarantee ng Lord, ilagay mo ang iyong pag-asa sa Panginoon dahil ang sabi ng Lord, if you do it, sabi ng Lord, He will renew your strength. Yung word po palang renew, yung pinanggalingan po nitong salita, ang ibig po sabihin nito ay to exchange or to replace. Parang sinasabi ron, they that wait, they that put their hope in the Lord will renew. Ang sinasabi ron ay magpapalit o to exchange. Parang ang idea daw po nito ay meron kang lumang damit tapos pinalitan ng bago. Ayan. Meron kang you worn out clothes, receiving new garments, or trading weakness for power. No? Yun po yung idea nun. Parang ang idea is, anong meron ka na kahit yun ay pudpud na kahinaan ba yan? Pagod ba yan? Or whatever it is, lumang damit, that is the idea eh. Sabi ng Lord, dahil wala nang gamit, wala ka nang makuha doon, sabi ng Lord, put your hope in me kasi papalitan ko yan ng bago. So kung yung mga strength natin, mga weaknesses, yung mga lakas natin ay nauubos na, yung mga kahinaan natin parang mas lalong dumadami, no? The Lord wants it in encouraging us to trade our weakness for God's power. Hindi sinasabi ng Lord na kaya yung damit mo, yung ano mo, dadagdagan ko, hindi eh. Hindi yung para dagdagan lang ang lakas, kundi ang sinasabi lo, kunin ko na yung lahat ng weakness mo, kunin ko lahat ng pagod mo, kunin ko lahat ng frustration mo, papalitan, to replace, to exchange, no? Hindi yung parang i-extend pa, kung parang titigil ka na yata, pero i-extend, hindi po. Sabi ng Lord, kunin ko na yan, palitan ko ng bago. Amen po. Palakpakan nga po muna natin si Lord.
Praise God. Kaya nga sabi, no, yung word na renewed, He is offering to exchange it with His own limitless strength. Yung mga negative side sa atin, weaknesses, frustration, mga kabiguan sa buhay, brokenheartedness, parang failure, disappointment, discouragement, lahat na ng mga may dis na word. Ano man yan, sabi ng Lord, huwag kang mag-alala, put your hope in the Lord. Magtiwala, umasa ka sa Panginoon, kukunin niya yan, ops, palitan ko ng bago. Hope in the Lord is not a passive waiting. It is an active posture of trust. Hindi daw po ito yung parang nag-aantay ka lang sa wala, kundi ito yung active. May ginagawa kayong pag-asa mo, ganito po yan, our blessed hope is the Lord, ira-rapture tayo ng Panginoon. Amen po ba? And eventually, sa mga, after ng mga kaganapan, the Lord will come again for the second coming. Kung may mga saints na that endure, no? Yung kahirapan na mararanasan nila. Yung blessed hope natin, yung rapture, hindi ka nag-aantay ng natutulog ka lang. No, parang wala akong gagawing iba para hindi ako sumama. Hindi po actually may isang community po na gano'n, no? Na parang gano'n na inilagay nila sa kalayo ng mga sibilisasyon para sabi nila they will keep themselves pure. Pero ang hope ay tinatawag, no? Yung hope in the Lord is not a passive waiting na wala kang gagawin, but you should be active. Dapat yung mga ginagawa natin from now until the rapture ay may kabuluhan. Amen po ba? You are actively, kaya nga dapat, no, pag communion, sinasabi natin lagi, maabutan mo kaming masipag, matyaga, matapat na naglilingkod sa'yo. Yun po yung kind of hope na inaasahan ng Lord. It is a posture of trust, a refusal to surrender to despair. Hindi ka bibigay. Dahil alam mo, kapag wala ka ng lakas, babalik ka rito sa promise ng Lord, and Isaiah 40:31, they that hope in the Lord, so ang gagawin ko pala, ilalagay ko yung pag-asa ko sa Panginoon at sa Kanyang salita, at bibigyan niya ako ng bagong lakas. Hindi ka susurrender. You refuse to surrender to despair. It is holding on to the truth that God is still working, even when the situation seems motionless. Dumarating po ba sa punto na parang nagpe-pray ka, no? Tapos ito yung pinagpe-pray mo. Siyempre, nandun yung pananampalataya mo. Because faith is now. Yun ang sinabi ng Lord. My God is able. Pero may waiting time. Doon papasok yung confident assurance, confident expectation, yung hope. Bakit? Kahit sa tingin mo, despite ng pagpre-pray mo, ay parang, Lord, andyan ka ba? Lord, may ginagawa ka ba? Bakit feel ko wala? But feel yung mga sumusunod pang nangyayari, parang wala. Di ba? Pero even the situation seems motionless because you put your hope to the Lord, alam mong God is still working. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya hindi ka give up. Dahil kahit tahimik ang paligid mo, na tila ba, Lord, narinig mo ba ako? Hindi ka mawawalan ng lakas ng loob dahil alam mo na may ginagawa ang Panginoon. Naalala niyo po si David during his time in the wilderness, nung siya po ay pinapahanap ni Haring Saul para siya ay patayin, no? At yung mga pagkakataong yon, di ba, nagtatago siya sa iba't ibang mga cave. Pagtapos dito, punta ulit sa isang cave. Tapos hanggang dumating nga yung time na gutom na sila, pagod pa, desperate pa. No? Yung sabi nga nila yung mga 3 days nung araw, di ba? Pagod, walang makain, at natatakot pa sila.
And they fled away from Saul. He experienced exhaustion, betrayal, no, and seasons of deep encouragement. Pero si David, he continually strengthened himself in God. Ano po sabi sa Psalm 73 verse 26? Sabi niya diyan, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Sabi po, meron po ba diyan? Psalm 73 verse 26. Kinakanta po natin to nung inaral ko po, sabi ko, ay, kanta pala to, God is the strength of my heart, no? God is the strength of my heart. Sabi diyan, kung ako, basa po tayo, kung ako may kapansanan at mahina, sa Diyos ang aking lakas, siya ang lahat-lahat sa akin magpakailanman. Alam niyo po, sinabi yan ni David at the time na pagod siya physically. At the time na pagod na rin siya mentally and emotionally. Dahil pinaghahanap siya para patayin. Sabi niya, Lord, yung katawan ko, it may fail. Yung heart ko, no? Siguro sabi niya na depressed na siya sa nangyayari. Magfe-fail yan, Lord. Pero Lord, ikaw ang aking lakas. But God is the strength of my heart and my portion forever. Alam niya na kailanman kaya ng Diyos, that is my faith, at alam niya yung confident assurance, yung kanyang pag-asa na kahit parang mas lalo yatang natatagpuan siya di ba? May times doon na sa same cave, andun siya, andun si Saul at ang kanyang mga soldiers at pwede na nga niyang gawa ng masama. Pero kung titingnan po natin, parang palapit yata ng palapit yung, yung danger. Kaya siguro yung naisip kaya natin yung kalagayan, baka lumulundag-lundag yung puso ni David sa takot. Di ba? Ayan, nandiyan na yung mga tao ni Haring Saul. Andiyan na mismo si Haring Saul. Pwede na akong patayin. Pwede na akong kunin dito. Pero tingnan mo, sabi niya, but God is the strength of my heart. Bakit? Kahit sa tingin niya, parang lumalala ang pangyayari, pero iba ang aking pag-asa. Nakaangkla ito, nakadikit ito sa pag-asa na gagawin ng Diyos kung ano ang kanyang pinangako. Amen? Palakpakan po natin si Lord. David learned that hope in God produces a strength. Ito po yung isang patotoo di ba? Kaya nga doon sa hope in the Lord produces renewed strength. Pagod na, wala nang natira, pangit na. And the Lord wants to exchange it into a new strength. The Lord wants to replace it with His own strength. Kaya ang pinaghugutan ni David at that time ay yung pag-asa niya sa salita ng Diyos. Alam niyo po, kanina nagla-life group, no? Nakakatuwa. Kasi yung pananampalataya natin, alam natin ang pananampalataya dumadating sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ang pag-asa, kailangan may inaangklahan. Dapat may pinagdidikitan. Tama po ba? Salita ng Diyos. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. Kaya si David at that time, alam niya, may pinangahawakan siyang salita ng Diyos na kahit pumalya na ang aking katawan at ang aking puso and everything that surrounds me looks like parang walang nangyayari. But, ito yung pangako mo, Lord. Amen po ba? Pwede ba yon? Nasa panahon na tayo ay nangihina, kapatid, dukutin mo ang salita ng Diyos, buhayin mo ulit, parang angkla ng barko, doon malagay yung angkla, hindi ka maaanod, hindi ka manghihina. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Another example is Elijah. Si Elijah, alam po natin the story of Elijah. Dumating, di ba, after ng showdown sa Mount Carmel, tapos tumakbo siya ng pagkabilis-bilis, nakakarwahe yung si Ahab, inunahan niya pa. Then after that, after a while, ay nakaranas ng matinding kalungkutan at pagkapagod si Elijah.
nag-collapse siya under the broom tree at na-overwhelm. No, sa mga pangyayari, siguro at the time, mas galit na galit, no, si Jezebel, galit na galit, yung mga kampon, pinaghahanap siya kasi malaking kahihiyan yung nangyari. At sa tingin niya, parang isa na lang yata ako, Lord. Wala yata, asa na yung mga umuo doon sa Mount Carmel? Asa na yung mga ibang propeta? Di ba? Maaring, di ba may times tayo na ganon, na kapag ikaw na lang yung nag-iisa, hinahanap po, asa na yung mga tao na panay ang suporta sa akin? Asan na mga taong tinulungan ko? Asan na yung ganito? Diba naghahanap tayo ng, alam mo ba yun, susuporta. Pero may mga pagkakatong wala sila. Baka may mga pinagdadaanan din kaya hindi ka masuportahan. Diba si Elijah, dumating yung punto on 1 Kings chapter 19, hiningi niya na sa Lord, Lord, kunin mo na nga ako. No? Sa panahon ngayon, may mga pagkakataong ganun lalo na kapag emotionally drained tayo. Di po ba? Pero ano pong ginawa ng Lord? Sabi ng Lord, tulog ka. Gutom lang yan. Sabi ng Lord, ito, pandesal. Hinatiran siya ng tinapay. Pagising niya, may at pandesal na. Tapos pinatulog siya ulit ng Lord. Pagising niya, may tinapay ulit. No? Physically, pinagpahinga siya ng Panginoon. Baka may mga times na kailangan din nating magpahinga physically. Huwag naman sumobra. Sabi ng mga nagpapahinga na sobra, di bali ng, no? Di bali ng tamad, di naman pagod. Huwag ganon, no? May mga pagkakataong pagod tayo, lalo po sa mga times na ngayon, di ba? Sobra-sobra yung pagtatrabaho. Si Elijah, physically, pinagpahinga siya ng Lord. After nun, saka siya in-encourage ng Lord with God's still small voice. Para sabihin, di ba, inaantay niya yung encouragement ng Lord sa malakas na hangin, sa apoy, pero wala doon. Andun pala sa napakaliit na bigkas at tinig ng Lord para i-encourage lang po siya. Amen? Inaantay siguro ni Elijah, pagalitan siya ni Lord. Ano ka ba, Elijah? Kakatapos lang ng showdown natin. Nakakahiya ka. Di ba? Baka ganun yung ine-expect niya. I-rebuke siya. Di ba? Pero tumarating talaga sa pagkakataong nanlulumo ka. At minsan, may mga tao na ine-expect natin na i-encourage ka, mas lalo ka pang nadi-discourage. Naalala ko, nung nabanggit ko na rin po ito, no, nung time na kapanganak ko pa lang po sa unang baby, tapos hindi ako na medyo natigil sa ministry, tapos kaproblema sa trabaho, negosyo, sabi, yung isang tao na ine-expect ko na i-encourage niya ako, mali kasi, bakit ako sa kanya may-expect? No? Pero yung mga pagkakataon ganun sabi niya sa akin, ano ba pinagagawa mo sa buhay mo? Ayan. Mas lalo ka talagang nade-depress, no? Lalo na kung inaasahan mo yun sa isang tao. Pero may mga pagkakataon ganun. Si Elijah, kinonfort siya ng Lord. Not with the rebuke, but with rest, nourishment, and gentle assurance. Nakita natin na si Elijah mismo, nagpatuloy siya kay Lord. Bakit? Umasa siya sa pangako ng Panginoon. Ang buhay daw po natin ay katulad raw po ng cellphone. Yan. Ang cellphone or any gadget na ino-operate by battery na nalolobat. Di po ba? Nanonobat na. Yan. At minsan, 1%, di ba? Minsan, nagtataranta tayo. 3%. Tapos ang kulit-kulit ng cellphone mo. 20%, mag-charge ka na. Ganyan. Ganyan daw po yung buhay natin. That our life running low, no? At no matter kahit sabihin mong anong ginagawa niyo kapag maglolobat ka na tapos wala kang dalang power bank o wala kang mapagcha-chargean o wala kang dalang charger, o ba, konti na lang, baka hindi na umabot kung saan ka pupunta. Anong gagawin mo, di ba? I-off mo, babawasan mo yung brightness, ano pa? Yung mga anak ko sasabihin ng mga yan, kasi mami, kaya tagal mag-charge, naka-on ang data mo, tanggal ka ng data. Di po ba? Kasi para i-maximize mo yung natitirang battery. Kahit anong tipid na gawin mo, eventually, mauubos din ang battery. Anong gagawin mo?
kailangan mag-charge. Yun, tama po yun. No matter how tightly you hold on it and how much you limit your usage, the battery will eventually die unless you plug it into a power source. Unless yung charger, may dala ka nga, wala kang mapagsaksakan, wala rin. Kailangan mo ng power source eh. Marami daw pong mga mananampalataya na umaasa sa baterya ng kanilang pananampalataya. And eventually, akala nila magtatagal yon. They try to survive spiritually on low battery. Pag Sunday, hype na hype. Praise God, ang ganda ng turo. Isaiah 40 verse 31. Natandaan ko yung kwento ni Pastora. Madalas yung kwento natatandaan eh. Etc. Sanlinggong nagdaan. Ito na, paglabas mo pa lang ng church. Ang dami ng mga challenges. Pagdating ng Monday, Tuesday, Wednesday, wala na. Paubos na yung battery. Bakit? Sa Sunday ulit magcha-charge. Dahil nagmamadali sa simbahan, naglulubat na ako. No? Pwede namang mag-charge araw-araw, kahit hindi Sunday. Amen po ba? Pwedeng basahin, mag-meditate ng God's Word, manalangin, charge ulit. Amen po? Pinipilit daw po natin, no, na makidigma sa buhay na to, na ang baba-baba na ng ating spiritual energy. May mga pagkakataon, hindi ka na nagpre-pray, hindi ka nagka-quiet time, hindi ka na umaattend ng mga gawain, hindi ka na nagpapagamit kay Lord kasi akala mo, sinasabi natin, basta na kay Lord ako. Ayan, may nagtanong kanina sa aming life group, basta na kay Lord ako. Kapatid, hindi mo kakayanin ng ikaw lang. Hindi natin kakayanin mapaglabanan lahat. Kailangan mong mag-charge kay Lord. Yung pinaka-charger natin, hope in God is the charger. Para malagpasan mo bawat pagsubok, bawat challenges. Every day, our lives is full of decisions. Tama po ba? Araw-araw, magdidesisyon ka. Kung sarili nating dunong lang yan, maaaring tama because of your expertise, dahil expert ka sa mga bagay-bagay, but malaki ang chance na mamamali. Bakit? Hindi kasi nakahook kay Lord, hindi nakapagpa-recharge. Because when we hope in the Lord, that is our charge, it connects us to divine energy at nire-restore. Kaya nga Isaiah 40 verse 31, they that put their hope in the Lord will renew their strength. So kailangan araw-araw pala, ilagak mo ang iyong pag-asa sa Panginoon para palitan yung nawalang energy, palitan ng Lord ng bago. Bakit? Dahil ang buhay natin, nadidrain lahat sa atin kung hindi ka konektado sa Panginoon. Sabi ng Isaiah 40 verse 29, basa po tayo, binibigyan niya ng lakas ang mahihina at ang may kapos sa kapangyarihan ay pinamamalakas niya. Ayan, ang hirap ng Tagalog. Ayan, pinalalakas niya. So talagang we need to identify ourselves. Talagang mahina tayo. Pag na kay Lord, lumalakas because the Lord replaces it with no one. Kaya never to disconnect yourself from the Lord. Amen po ba? Where I am, sa panahon po ngayon, kanino po ba natin? Tayo po ba ay nagpapa-recharge ng ating pag-asa sa Panginoon? Napapagod ka ba sa mga pangyayari sa buhay mo? Bakit hindi ka kumonect sa Lord? I-connect mo, ilagay mo ang iyong pag-asa sa Panginoon. Begin each day by asking God to exchange your strength for His. Lord, palakasin mo ko. Hindi lang basta sa panalangin. Yaan mong magsilab ito sa salita ng Diyos. Build daily habits, spiritual renewal, prayer, scripture, and rest. Nagka-quiet time ka ba, kapatid? Alam nyo pa, ulit-ulit po tayo, no? Pero sa totoo lang. Kasi kahit po may mga life group leader tayo o may nagpa-follow up sa atin, gano'n lang naman po yung idudugtong nila. Maliban na ikaw mismo magdesisyon na manalangin, mag-meditate ng salita ng Diyos.
Kung hindi ka pa sanay ng pangmahabaan na quiet time, kapatid, start your day right. No? Lagi siya sabi ni Pastor Alex, no? Bago siya naggumawa ng phone, mag-check ng mga messages niya, mag-check ng mga sa chat or messenger, ang gagawin niya, magka-quiet time muna siya. Kaya alam niyo po, I advise, kung may mga cellphone, mga Bible niyo po ay nasa cellphone, wag po kayong magbasa ng quiet time niyo using your cellphone. Dahil mas malamang, nakalimutan niyo. Magbabasa pala ako ng Bible. Kaso, di ba, pag-open mo na po, sunod-sunod ang tunog. Kumuha pa rin po kayo ng printed Bible away from your cellphone. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Lord. Number 2, hope lifts us up above life struggles. Sabi po, no, nung sumunod na part ng Isaiah 40, verse 31, they will soar on wings as eagle. Paki-show nga po yung Isaiah 40, verse 31, yung next na part ng Isaiah 40. Sabi diyan, they will soar on wings like eagles. Yung unang part kasi sabi diyan, di ba? Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Lord. Sabi nung binasa natin kanina, sabi ron, but those who hope in the Lord will renew their strength. Yun yung una. Yung next part, ulitin po natin, but those who hope in the Lord, laktawan po natin, ang next na nangyayari kapag you put your hope in the Lord, you will soar on wings like eagles, no? Sabi po diyan, lilipad sila tulad ng mga agila. Inihalin tulad po sa mga agila. Di ba, ganun si Lord kapag may gusto siyang mas ipakita pa sa atin na ma-appreciate natin, ay gagamit siya ng mga metaphor, kagamit siya ng paghahalin tulad. Katulad daw po ng agila, ang agila daw po ay isa sa mga ibon na hindi tumatakbo, no? Hindi iniiwasan ng bagyo. Instead, sinasalubong nila ang bagyo at papailan lang sa ibabaw ng bagyo. Ganun daw po ang mga eagles. Eagles soar because they harness the storm wind currents to lift them higher. No, yun yung kanilang instinct Nagagamitin nila yung lakas ng bagyo para sila ay pumailan lang. Instead, nagamitin nila yung lakas ng bagyo o yung damage na dapat i-create nito dahil tatangayin sila, hindi. Lalagpasan niya to, pupunta siya ron sa ibabaw ng bagyo para doon siya papailan lang. Ang galing, di po ba? No? Ang ganda ng explanation ng Lord na kapag inilagay mo ang pag-asa mo sa Panginoon, hindi niya lang i-renew yung strength, kundi gagawin ka niya ang iyong lakas katulad ng agila. The wind current, yung hangin na dala ng bagyong yung pa yung nagtutulak para mas lalo pang pumailan lang yung agila. Instead of resisting the storm, they use it. Ibang klase, no? Kapag tayo kasi talaga, halimbawa, yung mga ibon, maliliit na ibon, o hindi siya agila, ang instinct talaga, tatangiyin sila, pagkatapos magtatago, iiwas ang kanilang sarili. Parang tayo din po, natural lang naman po na tendency ito. Pero may kakaiba palang power. No? May kakaiba palang kapangyarihang binigay ang Lord para sa mga inilalagay ang pag-asa niya sa Panginoon. Na kahit merong bagyo o lakas ng hangin, no, sa buhay natin, halintulad natin ang mga pagsubok sa buhay na katulad ng bagyo, kapatid, kahit nandyan na minsan, hindi ka na makatakbo, kaya mong suungin, kaya mong pumailan lang, at gagamitin mo ang mga pagsubok na ito
para makita ang kapangyarihang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Minsan naiisip natin, paano ba to? Paano ba mangyayari yun? This is what hope does. Kapag tayo po ay nasa pagsubok, normal po yung yung tumitigil tayo, nag-slow down tayo, may pinagdadaanan, normal naman yon. Kaso dahil sa pinagdadaanan, yung iba, tumitigil na, nagpa-parking na. Nagpa-park na doon, ayaw nang umusad. Pero ito po yung katulad ng agila, ginamit niya yung bagyo para pumailan lang siya. Paano ba yun mangyayari sa buhay po natin? Kapag may pagsubok po tayo, tingnan po natin yan, another opportunity for us para makita natin paanong kikilos ang Diyos sa gitna ng iyong pagsubok. Amen po ba? Very exciting yung kahit umiiyak ka na, Lord. Ang bigat-bigat na problema ko, pero sa kabilang banda inisip po, Lord, may gagawin ka. Another opportunity po ito to show your glory. Na kahit sa kabila, ako po marami akong chances na dahil sa yung hindi ako sumunod, o kaya yun pumalpak kasi ginawa yung sarili niyang gusto, hindi kumonsulta sa Lord. Tapos nalalagay ka na sa kahihiyan. Di ba? Tapos kahit umiiyak ka na, Lord, nakakahiya, ganyan. Pero again, di ba? Alam mo yung pag-asa mo na malalagpasan mo to, sasamahan ka ng Lord sa gitna ng problema, and another chance for the Lord para lumitaw talaga ang Lord. Amen po ba? Na masasabi mo, nasa ganito akong pagsubok, pero alam mo ba yung ginawa ng Lord? Meron ka na namang ikikwento na mabuti ang Diyos sa buhay mo. Amen! Palakpakan po natin si Lord. It gives us God's perspective. Hope does not deny reality. Hindi dahil, wala yan. Hindi naman yun di ba? Hindi po tayo nawawala sa sarili nating katawan, sa sarili nating wisyo. Pag may problema, totoo yan. Pag may pagsubok, totoo yan. Pero ang isang bagay doon, binubuo ng Lord, katulad ng agila, bagyo na yan nasa harap mo na, nandiyan na yung problema. Tatakbo ka ba? Hindi. Ang promise ni Lord, sasamahan niya ako while I am going through it. Amen? Naalala ko ulit yung sila Shadrach, Meshach, Abednego. Hindi naman sila tinanggal ng Lord doon sa pugon. Di po ba? Anong ginawa ng Lord? Nakita nung hari, bakit 4 na yata ay nandun? It looks like the Son of God. Anong ginawa ng Lord? Hindi sila tinanggal, pero sinamahan sila ng Panginoon. Amen! Palakpakan po natin si Lord. Katulad ng agila, we do not deny reality. Yes, there are storms, there are trials, there are struggles, pero we go through it and live above it. Nililift above doon. Papailan lang tayo. Talagang titingnan na lang natin. Nagkakagulo pa dyan mga pangyayari, pero itinataas tayo ng Lord dahil inilalagay natin yung ating pag-asa sa Panginoon. To soar spiritually means to rise above fear, doubt, discouragement, and the weight of life pressures. Ang katulad ng agila na pumapailan lang sa ibabaw ng unos, ay katulad daw po sa atin. Spiritually, papailan lang tayo. Bakit? Matatalo po natin ang mga takot, mga pag-aalinlangan, mga discouragement, o lahat ng mga pabigat sa ating buhay. The reality is there. Hindi po simpleng mabuhay. Hindi po simple ang mga gastusin. Hindi po simple na may mga nagkakasakit sa pamilya. Amen po ba? Normal yan. Nangyayari yan. Pero hindi tayo matatakot, papailan lang. Bakit? Lord, I put my hope in you. Sa ibabaw nito, lalakad ako dahil alam ko may gagawin ka. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Si Joseph po, alam natin yung story of Joseph. Kanina nabanggit rin po sa first service, na may mga kapatid siya at
siya ay pinagkaisahan ng mga kapatid niya, inihulog siya sa isang butas, pinagbili doon sa Ismailite traders hanggang napunta sa bahay ng isang government official kay Potiphar at nakulong. Daming nangyari sa buhay niya. Sa habang tumatagal yung panahon, no, anong maiisip mo? Trinaydor ako ng kapatid ko, di ba? Yun ang maiisip mo. At sa mapa nun, parang ilan sila, may kumampi, pero para lang yung kumampi, para lang hindi siya patayin, itinago na lang siya dun sa pit, di ba? Pero eventually wala wala pa rin kumampi sa kanya. Na naranasan niya yung betrayal, naranasan niya kung paano maging slave, naranasan niyang makulong. From the ground level, his life seems like a sequel of misfortune. Siguro kung hindi nakaangkla yung hope and faith ni Joseph sa Lord, pwede niya sabihin talaga sa sarili niya, ang malas ko naman. No? Parang series of misfortunes. No? Kaya lang, ang mga mananampalataya, walang malas, di po ba? May pagsubok, ang kagandahan niya kasama natin lagi si Lord. Kung titingnan po natin yung life ni Joseph, no, talagang, sabi nga kanina, baka pag ganon, one after another, baka bumigay ka na. Baka umayaw ka na. Baka sabihin mo, kala ko pa naman pag nagpalit ako ng relihiyon. Baka hanggang ngayon po, ganun pa naisip natin. Nag-JIL ako kasi ganyan-ganyan. Hindi po. Hindi po JIL ang magliligtas sa inyo. Hindi po ito isang relasyon. Hindi po ito isang relihiyon, kundi isa po itong relasyon sa Panginoon. Yun yung mararanasan mo na kahit despite of everything that's happening, kahit sabihin mong hindi yata yan tumutugma sa mga dapat mangyari, again, pag inilagay mo ang pag-asa mo sa Panginoon, sasabihin mo, God is still in control. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. When finally elevated, itong kwento po ni Joseph, hindi po ito isang kwentong isang sentence, ha? Isipin nyo, mula 37 to 50 na chapters, chapter 37 to chapter 50 ng Genesis, ay uminog po doon sa kwento ni Joseph. So mula siya sa isang binatilyo hanggang siya ay maging prime minister. So siguro lagay na nating 50 or 60 by that time. Yung mga ganong edad, bata pa yon, di po ba? Hindi po siya bumitaw sa Panginoon. Tayo kasi kapag, Lord, isang linggo na yung prayer ko. Ang tagal-tagal mong sumagot, di ba? Lord, ang tagal na. Pero si Joseph, di ba? Kung titingnan natin, but hope lifted him up. He believed God was in control, and when finally elevated to a position of power in Egypt, he looked back and declared, ito na yung senaryo. Nasa harap niya na yung kanyang mga kapatid. Hindi siya nakilala kasi yung itsura nga naman niya, pangdayuhan, di po ba? Tapos ito yung mga kapatid niya, nandyan na lahat. Sabi niya, kung ikaw ang nandun, ano kayang gagawin mo? Diba? Di ba? Baka parusahan mo, ito pinagagawa niya sa akin, di ba? Pero si Joseph, naiintindihan niya na sa bawat pangyayari sa kanyang buhay, walang aksidente. Dahil kontrolado ng Panginoon, kahit sinasabi ng iba, uy, ang dami namang mga malas sa buhay mo nangyayari, hindi ka bibitaw. Dahil alam mo, sa bawat pagsubok ng iyong buhay, hindi ka kailanman iniwan ni Lord. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Kaya nga, kung si Joseph, no, yung, pag tinignan niyo po yung story ni Joseph, mapapansin niyo po yung word na, for God is always with Joseph. Nasa kulungan siya, for God is always with Joseph. No, sarap nun sa storya ng buhay natin. Bawat pagsubok, nakalagay ron. And God is always with Elna. Amen? Amen po? Nilingon ni Joseph ang kanyang nakaraan, nandiyan ang kanyang mga kapatid. Sabi niya, sa Genesis 50 verse 20, you intended to harm me, but God intended it for good. Sige po, basahin po natin. Totoo
na masama ang hangarin ninyo sa akin, ngunit ang masamang iyon ay ginamit ng Diyos para sa mabuti upang iligtas ang marami ngayon. Palakpakan nga po muna natin si Lord. Ang sarap balikan yung senaryo na yon. Baka pag tayo nandun, ako kung ako yan. Di ba? Baka parang nanonood ka ng mga teleserye, baka nagre-react ka ng ganon. Pero si Joseph, sabi niya, maaring masama ang plano niyo sa akin, pero lahat ng yan, niloob ng Lord, paraphrasing, para maging sa ikabubuti ng iba. Hope lifted Joseph to see God's purpose beyond people's cruelty. Sa kabila ng pang-aapi, pananakit, at kung ano pang mga kasamaan na ginawa ng mga tao sa kanya, yung perspective ng Lord, Joseph, see it through. No, yung pag-asa niya sa Lord, Lord, kahit ganito nangyayari, ganito ginawa ng mga kapatid ko, alam ko, may plano ka. Alam ko, kontrolado mo ang lahat. Amen po ba? Kaya kapatid, baka dumadating ka sa punto ng buhay mo na one after another yung nangyayari. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kaya nga ang topic natin ngayon, hope that endures. Ang mga naglalagay ng kanilang pag-asa sa Panginoon at sa kanyang pangako ay lilipad, aangat sa kabila, sa ibabaw ng mga struggle nila sa buhay. Si Habakuk po ay nabuhay sa panahon na sasakupin na po ang Juda. At syempre, bago lahat yun, magiging alipin sila, bagong lahat, marami silang kakulangan, masisira ang kanilang lugar, susunugin and everything. So, nung nangyari yon, ano po sabi ni Habakuk? Habakuk chapter 3, verse 17 to 18. Basahin po natin. Bagamat ang puno ng igos ay hindi na namumunga, gayon may magagalak ako kay Yahweh, magpupuri ako sa Diyos na aking tagapagligtas. Si Habakuk, despite of na ganon ang mangyayari, tapos nasisin niya na yung, na-imagine niya na yung senaryo na mangyayari sa kanilang bayan at ano yung hirap na kanilang dadanasin. Ibinalik niya yung kanyang pag-asa sa Panginoon, sa Diyos ng Israel. Sabi niya, Lord, though the fig tree does not bud. Yung fig po kasi ay parang staple food sa kanila. Kaya nga si Jesus, di ba, nadaan doon sa puno ng igos, gutom siya. Na-expect niya na parang something na puno, kukuha ka, kainin mo kasi gutom ka. So ganun po yung symbolism ng fig tree. Na parang staple food na kailangan ito yung meron kami para mabuhay kami. Pero si Habakuk sabi niya, Lord, kahit yung puno ng igos, wala man lang akong makitang usbong o bulaklak. Sabi niya, yet I will rejoice in the Lord. Masasabi ba natin, ibang klase rin si Habakuk, no? Para sinasabi niya, Lord, magugutom na ako, wala na kaming makakain, pero magpupuri, magpapasalamat ako. Pag dinala natin yan sa mga kanya-kanya nating buhay, nagsasaing ka, huling takal, Lord, kahit huling takal ito, magpupuri ako sa iyo kasi may kakainin ako ngayon. Bukas, bahala ka Lord, pakakainin mo ako ulit. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Habakuk chose hope even when nothing made sense. Nakakatawa siya pag tiningnan natin, ano ba yan? Masisira na bayan nyo eh. Wala nang pag-asa, but umaasa ka pa rin. No? Katulad rin po ng turo kanina, si Job. Lahat nawala. Kahit yung asawa niya, sabi niya, sumpain mo na yung Diyos mo. Pero si Job, sabi niya, yung existence ko, dinala ko ng Lord rito, wala akong daladala, wala akong saplot, wala akong damit, pero bawiin man niya ng Panginoon, magpupuri pa rin ako sa Kanya. Minsan siguro kailangan nating i-level yung yung perspective. Kasi minsan, madalas na,
yung pananaw natin kasi, hindi natin maaalis more on the material things. Pag nagutom na tayo, pag wala ng pera, wala na lahat, malungkot na. Ayaw na. Pero kapatid, ang buhay ay hindi lang pera. Ang buhay ay hindi lang tiyan. Ang buhay ay hindi lang damit. Amen po ba? Na kung dumating man yung pagkakataon that nothing made sense, magagawa mo pa rin bang purihin ang ating Diyos sa kabila ng kawalan ng lahat? Si Habakuk, di niya naiintindihan nangyayari sa paligid niya. Pero sabi niya, Lord, kahit hindi ko na makita na may kakainin pa kami, pero Lord, magpupuri ako sa iyo. Amen? Palakpakan nga po natin ang Lord. Alam niyo po yung eroplano. Yung eroplano, kapag sila ay magte-take off, nakasakay na kayo ng iba nakasakay na sa eroplano, no? Yung kapag unang take off lang yan, sa mababang, andito pala si Kapitan. Baka mali po ako pero yan. Di ba may mga turbulence, may mga clouds and winds. Pero kapag na-break na nila yung layer, nung cloud layer na yon, kalmado na. Blue skies na, di ba? Wala na yung yanig-yanig ng mga airplane. Although may mga storm sa ilalim, pwedeng posibleng ganon, di ba? May mga bagyo. Pero yung eroplano, pag nakaangat na siya doon, at peace na siya. Kalmado na siya. Ganon din po, no? Kapag yung ating pag-asa, hope enables us to live that higher atmosphere above the storm. The problem may not vanish, but they will no longer affect us. Amen? Maaaring nandiyan pa rin yung mga pagsubok sa buhay, pero inilagay mo ang iyong pag-asa sa Panginoon, hindi ka maaapektuhan. Amen? Ano po sabi ng Colossians 3 verse 2? Basa po tayo. Isipin ninyo ang mga bagay na nasa langit, hindi ang mga bagay na nasa lupa. No? Madalas binabasa ko to kapag yung, di ba, we're talking about yung gawa ng mundo. Pero kanina, nung binabasa ko siya ulit, sabi ko, Lord, talagang perspective. Dahil masyado tayong attached sa mga bagay sa lupa, kaya nadidissatisfy tayo. Bakit hindi natin i-attach yung puso natin sa mga bagay sa langit para masiyahan tayo na ang buhay ay hindi ang buhay dito sa lupa. Ang totoong buhay ay sa langit, sa piling ng Panginoon. Amen! Palakpakan po natin muli si Lord. Number 3, ayan po. Hope sustains us through every season of life. Ang pag-asa daw po, ang pag-asa ay mini-maintain niya po, no? Nai-steady niya. Hindi tayo matitinag sa kabila ng anumang season ng buhay natin. Balikan po natin yung Isaiah 40 verse 31 ulit. Sabi diyan, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Then next, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Yung isa, takbo. Sino pong nagja-jogging dito? Kakahingal, di ba? Sino po yung naglalakad-lakad, walking lang. Hindi masyadong nakakapagod. Naalala ko po nung si Ate Days, nung buhay pa, Ate Daisy, punta po kami ng Iloilo. Meron pong oval doon na parang 3 kilometers kasi 1.5 pag binalik mo. Siya, mahilig siyang mag-jogging. Sabi niya, halika jogging tayo. Sabi ko, Ate Daisy, sige, mag-jogging ka na, basta ako maglalakad. Tapos, maglalakad kami. Sinabay niya ako maglakad. Sabi niya, Elna, hindi ka ba nahihiya? Kasi yung mga joggers, nakatatlong ikot na tayo, naglalakad. Same spot pa rin. Pero ganun, no? Pag tayo ay tumatakbo, mas nakakahingal yun.
At pag naglalakad, medyo hindi masyado, pero nakakapagod rin. Ang buhay daw po natin ay ganon. No? Katulad ng pagtakbo ng mabilis, mga biglaan, one time, big time na mga problema, at merong parang lakad-lakad lang. Pero araw-araw nandyan yung problemang yon. Nakukuha po ba natin? No, ano pa yung mga pang-araw-araw na ayan, pag natin ng mga pagising mo sa umaga, ayan, traffic, pagpasok mo sa mga yung normal na buhay mo, may mga pagsubok diyan eh. Pero meron ding mga biglaan, no, one time, big time na mga problema. Pero ito yung sinasabi ng Lord na iba-iba yung season ng buhay natin. Not every season of life is dramatic or fast-paced. Some season daw ay parang sprinting, no? Yung parang 100-meter dash, no? Na isang takbong bugso ng lakas mo, dapat makarating ka ron. Meron namang pang-marathon. Sino po yung nakapag-marathon na rito? Diba? Ang pinag-uusapan sa marathon, hindi yung pinakamabilis. Yung tatagal, abot dun sa kung 10 kilometer, 3 kilometer, kung ilan man yan, di ba? Patibayan, endurance. Yung sprint, yun ang mabilis kasi maiksi lang yun eh, di po ba? Ang buhay daw po natin ay parang ganon, no? Other demands, long-term endurance. To run without growing weary speaks to seasons of great demand. May mga pagkakataong masyadong mabigat yung darating sa buhay natin. At parang daw po yung pagtakbo, it requires so much energy of our emotions, lahat, no? Pati pera, may mga biglaang pangyayari, no? And para yung makatakbo ka, sabi diyan, makatakbo ka nang hindi ka mapapagod, mahirap 'yun. Di po ba? Kasi, pero inihalin tulad ng Lord, ang pag-asa natin, pag nilagay natin kay Lord, pag tumakbo ka, hindi ka raw mapapagod. Sarap nun, di po ba? No? Isang ganun man yung episode ng buhay natin, biglaan, masyadong matindi yung bugso ng mga struggles natin. Still, sabi ng Lord, hindi ka mapapagod kung ilalagay mo ang pag-asa mo sa Panginoon. At meron din na maglalakad ka, no? Inihalin tulad rin sa paglalakad, hindi manghihina. Kasi somewhere, no, yung iba, naglalakad pero titigil na, ayaw na. Ito yung talagang hope that endures. Di po ba? Na pang-araw-araw na mga kinakaharap nating challenges, pero ito, kapag nilagay mo yung pag-asa mo sa Panginoon, parang marathon. Mararating mo. Matatagalan mo. Doon binibigyan ng bagong lakas ng Lord. Sabi ng Panginoon, matatapos mo yung takbuhin. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Kaya nga, hope empowers us for both seasons of great demand and seasons of routine. Hope is not just for emergency moments. It is for everyday living. Parang yung running is for emergency moments. We call to the Lord. Grabe talaga. Kapag may mga emergency, may mga matinding mga pangyayari sa buhay, grabe yung pagtawag natin kay Lord, which is tama naman yun. Pero paano yung pang-araw-araw? Parang walking lang. Paano yung pang-araw-araw na buhay na may mga challenges ka rin? Life as usual. Nagtitiwala ka pa rin ba sa Panginoon? Kasi kapatid, kung hindi ka magtitiwala at ilalagay yung pag-asa kay Lord, kahit sabi mong everyday life mo yan, hindi ka tatagal. Kaya nga sabi, maglalakad, hindi manghihina. Kasi mapapagod ka along the way. So kailangan mo, sabi ng Lord, para hindi ka manghina, everyday life, everyday trials and struggles, put your hope in the Lord. In times of big time, mga emergency, put your hope in the Lord. Ibig sabihin, bawat parte o bahagi ng buhay natin, magtiwala, umasa ka sa Panginoon. Amen? Si Paul po, no? Siya po, alam naman natin story ni Paul, nung siya po ay nakakilala kay Lord, ginamit ng Panginoon, lahat na naranasan niya na shipwreck, na imprison, na persecute, ilang beses siya nakulong, ilang beses siya inililigtas kung saan-saan, di ba? Yet he survived.
Na-survive niya hindi dahil lang may tumulong sa kanya, kundi dahil yung pag-asa niya, may pinagagawa pa si Lord. Kaya kailangan i-survive ko to. May gagawin pa ang Panginoon. Ano sabi sa 2 Corinthians 4 verse 8? Basa po tayo. Sa kabila ng aming mga kapighatian ay hindi kami naipapahamak, kami man ay namabahala, ngunit hindi nawawala ng pag-asa. Alam niyo po, si Paul, grabe, no? Sabi niya, we are hard-pressed on every side, but not crushed. Durog-durog na siya, nasasaktan na siya, naghihirap na siya, pero sabi niya, hindi pa naman ako durog na durog. Amen po ba? Positive na positive pa rin. Talagang yung pag-asa niya kay Lord, hanggat may hininga, hanggat may buhay ako, maglilingkod ako sa Lord. Pagkakataon, para makapaglingkod, makapag-share ng gospel. Paul endured because his hope was anchored in eternity, not temporary comfort. Na kahit hirap-hirap na yung tinatanggap niya sa kanyang katawan o sa kanyang kaisipan, ang tinitingnan niya pa rin ay ang walang hanggang buhay. Yung dito sa lupa, temporary lang yan. Pero ang nag-aantay sa kalangitan, pang walang hanggan. Amen? Life is often more marathon than sprint. Marathon demands steady endurance, not bursts of speed. The runners who finish are not always the fastest, but the one who refuse to quit. Ang buhay daw po natin ay hindi parang isang buhos lang, kundi parang marathon. Ang mga nananalo ay hindi yung mga mabibilis lang tumakbo, kundi yung tinanggihan nilang gumive up. Yung buhay natin ganon. Kapatid, huwag kang gumive up. Huwag kang tumigil. Put your hope in the Lord. Sa mga panahon na kailangan mo ng kausap, mag-text ka lang, mag-chat ka lang. Amen po ba? Kayo namang mga chinachat, huwag naman kayong matakot. Baka may nag-chat. Hello sis, no? Kumusta ka na? Matatakot ka na agad. Nangihingi lang pala ng prayer. No? Mga tao ngayon parang allergic na sa kumusta na no? Parang may ibang balak. Ano man yon, kapatid, I believe, no? When a person turn to you, bago pa man lumapit ang kapatid na iyo, manghihingi ng panalangin, manghihingi ng advice, o kung anumang bagay, binigay na ng Lord yung resources sa iyo na kanyang tinext, kanyang chinat, ikaw yung nilagay ng Lord, mag-pray para sa kanya. Amen po ba? Huwag kang matakot, no, na basahin kung ano man yung chinat niya. Bibiroon kami kanina, may nag-chat, umaga nabasa niya na, inireplyan gabi kasi natakot sa kumusta na. Nandito po tayo para sa bawat isa. Amen? Kumustahin mo yung kapatid mo sa tabi mo. Kumusta ka na, kapatid? I-bless niyo po, pagpalain ka ni Lord. Huwag niyong tanggihan yan. Ayan. Sabi po dyan, no? Hope is the endurance of the soul. It keeps you walking when results are invisible, when prayer seems unanswered, and when progress feels slow. Hope that endures. Kahit nagpapatuloy ka sa Lord, hindi mo pa nakikita ang resulta, may ginagawa ang Panginoon. Amen? Kahit nagpre-pray ka, kahit wala pa yung sagot, may ginagawa si Lord. At kahit sa tingin mo, ang bagal-bagal naman ata, Lord, tandaan mo, may sariling panahon ng Lord, may ginagawa ang Panginoon. Amen? Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Sabi po ng Hebrews 10:23, sabi po dyan, let us hold unswervingly. Basa po tayo. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Magpakatatag, huwag mag-alinlangan yung ating pag-asa. Bakit? Tapat ang nangako sa iyo. Amen? Kaya minsan, kapag mga mahabang panahong pag-aantay, sasabihin mo sa sarili mo, declare mo, tapat ang nangako sa akin. In our conclusion, we have journeyed through the powerful truth of Isaiah 40:31. Hope renews our strength. Hope
us up above life's struggle, and hope sustains us through every season. Hope is not a luxury, it is a lifeline, not a wishful thinking, but confident expectation in a faithful God. Sabi ng tema natin for this whole month, basahin po natin Romans 15:13, naway puspusin kayo ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya upang patuloy kayong mapuspos ng pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Palakpakan po natin si Lord, tumayo po tayong lahat. Kapatid, naway talagang nabusog tayo ng pag-asa sa ating Panginoon. Ang gandang promise, sa ulado na natin tong Isaiah 40:31. Pero nakakalimutan natin minsan pag nandun na tayo sa gitna ng panghihina, pagsubok, mga bagyo sa buhay. Again, faithful is He who promised. Pangako to ng Lord sa'yo. Papagod ka ba? Naguguluhan ka ba? Nangihina ka ba? Dumadating ba yung pagkakataong parang ayaw mo na? Kapatid, put your hope in the Lord. Umawit po tayo ng awitin at gawin natin tong isang panalangin sa Panginoon. Parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami yung dalhin. Nagpapatianod, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam nitong landasin. Parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami yung dalhin. Nagpapatianod, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam nitong landasin. Hallelujah, let's declare it. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ng lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabing ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin. Ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin. Hindi mapapagod ang pusong ito. Naawitan ka at mahalin. Hindi magsasawang ika'y sambahin bawat sandali. Papuri ko'y himigin. Hindi mapapagod. Hindi mapapagod ang pusong ito. Naawitan ka at mahalin. Thank you, Lord. Hindi magsasawang ika'y sambahin bawat sandali. Papuri ko'y Hallelujah. himigin. Praise the Lord. Bago po Kami natin, awitin po natin ang napakahina.
Kung meron pong nagnanais na palitan ng Diyos ang kanyang pagod, ang kanyang panghihina, ang panlulupaypay, palitan ng Diyos ng lakas, palitan ng Panginoon ng bagong pag-asa. Kapatid, you are welcome to come forward and just be ready to receive from the Lord the new strength, that hope that endures for you to go on. The altar is open. Kayo po ay ipapanalangin. At sasambahin. Sing it again, hindi mapapagod. Hindi mapapagod ang puso ito. Naawitan ka at mahalin. Everybody sing it again. Softly. Declare it. Be ready to receive the renewed strength coming from the Lord. Yes, Lord, we're ready. In Jesus' name. Hallelujah. Hindi mapapagod. Hindi mapapagod ang puso ito. Naawitan ka at mahalin. Hindi magsasawang ika'y sambahin. Bawat sandali. Hallelujah. Papuri. Hallelujah. Everybody raise your hands to God. Let's allow the keyboard to play. Be ready. Yes. Be ready to receive from the Lord. Be ready to catch it. In the name of Jesus. Father, we ask for the renewed strength coming from you, Lord. We put our hope in you alone, Jesus. Yes, Lord. Ang sabi mo, Panginoon, pag nilagak namin ang aming pag-asa sa iyo, papalitan mo ng bagong lakas ang aming mga buhay, ang aming pananampalataya. Sa iyo, kapatid, nawawalan ng lakas ng loob, o gusto mo nang tumigil, the Lord is renewing your strength right now. Receive it in Jesus' name. Yes. Be ready to catch the renewed strength coming from the Lord. And like an eagle, you will soar your wings like an eagle. You will be above the storms of your life. Papailan lang ka sa anumang pagsubok o bagyo ng iyong buhay dahil nagtitiwala ka sa Panginoon. In the name of Jesus, touch your people, Lord, and breathe in the renewed strength coming from you. And we receive it today. And we receive it right now, Lord. In the name of Jesus. Ano mang pangyayari sa aming buhay, Lord, hindi kami titigil. Ang pag-asa namin ay magiging matibay dahil ito ay nakasalig sa iyo, aming Panginoong Yesus. Lahat ng aming pangangailangan, kinatagpo mo na sa oras na ito. Lahat ng aming sakit at karamdaman, iyong pinagaling in the name of Jesus. Lahat, Panginoon, ng mga alalahanin sa buhay, pinagaan mo dahil pinalakas mo kami, Panginoon. We will go through the trials. We will go through the storms. And you will be with us. Sasamahan mo kami, Panginoon. Hindi ka aalis sa aming tabi. Malalagpasan namin ang bawat pagsubok dahil naririyan ka, Panginoon. Lord, hanggang sa iyong muling pagbabalik, hanggang sa rapture time, Lord, our blessed hope,
we will continually wait and hope. And Lord, serve you with all our hearts, with all our might, with all our strength. Hindi masasayang ang panahon ng aming pag-aantay. Dahil gagamitin namin yan, Lord, na maluwalhati ka sa aming mga buhay. Selyuhan mo ang mga pagpapalang ipinagkaloob mo sa iyong mga anak. Ngayon pa lang, pasalamatan nyo na ang Panginoon. Thank you, Jesus. We receive your mighty favor. We receive your mighty blessings. We receive your miracle, Lord God. We got that renewed strength coming from you, Lord. Jesus, thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. We rejoice in you, O God. We will lift your name, O God. Hallelujah. We give you all the glory, honor, and power forever and ever. Amen and amen.